Sumali sa paligsahan ng mga chef. Ako at ang aking disipulo ay hindi sinasadyang natrap sa apoy. Guro, tulungan mo ako, mabilis. Guro, mag-ingat ka sa likod. Tatlumpu kilo ng magaspang na butil para sa'yo. Kinuha namin si Luke Xiaoguo. Sandali, ito ay 30 kilo ng pinong puting harina. Sinalba ni Xiaoguo ang buhay ko. Sino mang kumuha nito, basta luto na ito. Basta huwag mo akong iwan sa bahay sa tagtuyot na walang pagkain. Mas maraming tao, mas maraming bibig, umalis na kayo. Huwag ka nang umiyak, nailigtas mo ang buhay ko noon. Kung talagang wala kang mapupuntahan, sumama ka na lang sa bahay ko. Dati, ikaw ay isang masipag na manggagawa. Ngayon, pilay na at may dalang pasanin na umuubos ng pagkain. Walang pakinabang ang pamilya Shen, umalis ka na agad. Si Lianqing ay nahulog at nabalian ng binti dahil sa paghahanap ng pagkain para sa pamilya. Kayo bang nagpapalaya sa kanya ay tao pa ba? Pwe, ikaw na murang asawa na nakuha sa halagang 30 kilong bigas. Maging matapang ka pa sa tahanan ng Shen. Tingnan mo kung hindi ko punitin ang bibig mo. Buksan mo na. May isang lumang bahay sa pamilya Shen. Tumigil ka, umalis tayo. Hindi ko akalain na nakapaglakbay ako sa panahon. Narito ang Qinghe Village sa timog ng dinastyang Qing. Taon ng dakilang Han, 3 taon. Walang aning nakuha sa mga bukirin. Lahat ay nagtitiis sa gutom. Ang orihinal na may-ari ay tinatawag ding Luke Xiaoguo. 7 araw na akong hindi kumakain. Uminom si Xiaoguo ng lugaw. Ito ang aking murang asawa na si Shen Lianqing. Nabasag ang binti at pinalayas pa sa bahay. Wala nang malamig sa bahay. Saan galing ang pinong bigas na ito? Binenta ko ang mga libro at tinta. Pinalitan ng 10 kilo ng puting bigas. Sapat na ito para alagaan ka. Itong hangal na estudyante. Para iligtas ako, handa siyang isakripisyo ang kanyang kinabukasan. Nandito ako, si Luke Xiaoguo. Hindi kita papayagang magbenta ng libro para sa apoy. Ako ang bahala sa mga araw na ito. Maliit na prutas. Lalabas na ako ngayon para maghanap ng makakain. Huwag mag-alala. Sorry. Hindi ko sinasadya. Walang anuman. Pupunta ako sa malalim na bundok para tingnan. Sa malalim na bundok ay puno ng makamandag na ahas at mabangis na hayop. Pupunta ka lang doon ay parang nagpapakamatay. Huwag kang pumunta, Xiaoguo. Huwag mag-alala, tiyak na makakabalik akong ligtas. Bigyan ng binti ang pilay na si Hubei Iwen. Gagamitin kita bilang bayad sa utang. Ay naku, ang puwit ko. Gamitin mo ako bilang kapalit. Huwag kang magpadalos-dalos, kapatid na babae. Ate, nagbibiro lang ako, nagkamali ako. Lumayas ka. Huwag na sanang magtangkang manggulo muli. Sa susunod, kayo na ang paparusahan. Umakyat na ang maliit na masamang tao. Samantalahin ang pagkakataon habang nag-iisa si Shen Lianqing. Kunin natin ang kanyang jade pendant. Ito ay isang espasyo. Mayroon pang zero spring. Ang tubig ulan na ito ay mukhang hindi pangkaraniwan. Ang tamis. Ito pa rin ba ang ligaw na peras na maasim at mapait kanina? Ay, hindi na ako nahihilo at hindi na rin mainit. Bumalik na ang lakas ko.
Ang tubig sa bukal na ito ay talagang kahanga-hanga. Ito na siguro ang sinasabing espiritual na lupa. Buhay na lupa na may nakakaibang bukal. Hindi na ako magugutom sa sinaunang panahon, ako si Luxia Ogo. Ha ha ha. Lumabas. Talagang lumabas na. Kaya pala basta isipin lang ay pwede nang pumasok at lumabas sa espasyo. Sino ang nandyan? Lumabas ka. Ah! Ang pang-akit ng tubig sa sero na ito ay talagang napakalakas. Pati ang mga makamandag na ahas ay nag-aagawan para dito. Ang tubig ng Engkon ay hindi lamang makakapagligtas ng buhay. Maaari rin itong magdala ng mga biktima. Hindi na ako mag-aalala sa kakulangan ng mga hayop sa bundok mula ngayon. Halika na, halika na. Sadyang nagpakita ka sa pintuan. Para hindi na ako mahirapan sa paghabol. Nahuli na kita. Mayroon na tayong sabaw ng ahas. Dumating na rin ang ligaya ng kagubatan. Shen Liangsheng, sa pagkakataong ito, talagang mapapalad ka. Talagang nagbukas ng mata ang Diyos. Nakatagpo ako ng ganitong magandang bagay. Mamatay kang pilay, ibigay mo na ang jade pendant. Kung hindi, pipilayan ko pa ang isa mo pang binti. Walang paraan. Walang kwentang usapan, sumuko ka na lang. Huwag mong galawin ang aking lalaki. Ngayon, sisirain ko kayo. Ah! 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 Haha! Hahaha. Sa Klolo, pinagtatangkaan ni Luxia Ogo ang buhay ng kanyang kuya at hipag. Babaeng masama, naglakas loob kang saktan ang anak ko ng ganito. Ihahatid kita sa mga opisyal ng espada at ilalagay sa hawla ng baboy. Itali mo ang babaeng ito. Itapon ang basura ni Liancheng sa labas ng nayon para sa mga lobo. Sino man ang susunod na hakbang pasulong? Sino man ang humadlang sa akin, makikipaglaban ako. Ang iyong panganay na anak at manugang ay pumasok sa silid sa liwanag ng araw. Pagnanakaw at pananakit. Ayon sa batas ng Daxing, dapat silang itaboy sa pagkataga ng tatak. Karapat-dapat lang na mamatay siya. Bakit gusto niyong ipagtanggol? Bumubula, ang anak ko ay nandito para kunin ang mga bagay ng pamilya Shen. Magdala ng isang paa ang masamang bituin. Pinagsasawaan ng malaking tao ang nayon. Hindi karapat-dapat sa palamuting iyon. Matandang babaeng sakim, isara mo ang bunganga mo. Si Liancheng ay handang ipagsapalaran ang lahat para sa akin. Siya ay isang tunay na lalaking may prinsipyo. Makakapag-asawa sa kanya. Ito ay swerte kong nakuha sa ilang buhay. Sino ang may lakas ng loob na hamakin ang mga tapat na ministro? Tulad ng sa oras na ito. Noong una, akala ko si Luxia Ogo ay mahina. Hindi ko inasahan na ganito siya katatag. Ay naku, ang lakas ng lalaki. Naghihirap na sa gutom ang mga kababayan. Nakapag-uwi ka pa ng isang basket ng mga ligaw na hayop. Mga kababayan sa nayon, hindi mo naman maaring kainin ang karne habang pinapanood mong mamatay sa gutom ang lahat, di ba? Bakit hindi mo pa ilabas at ibahagi sa lahat para makaligtas? Ang mga ligaw na hayop na ito ay kakakuha ko lang mula sa malalim na bundok. Kung sino ang naiinggit, siya na lang ang manghuli. Hindi ba't may kakayahan ang pamilya ni Shen? Bakit sa gitna ng matinding tagtuyot ay nagugutom ang pamilya na parang mga aso?
Walang kahit isang balahibo ng kuneho na nakita. Kailangan ng 500 wen na utang para sa pagpapagamot ni Liancheng. Gamitin ang mga ligaw na hayop na ito bilang kabayaran. Mula sa panahong iyon, ganap na tayong naghiwalay sa pamilya Shen. Walang utang na loob sa isa't isa. Sa ganitong bagay, akala mo makakapaghiwalay tayo. Nangangarap ka. Si Shen Liancheng ay hindi talaga dugo ng pamilya Shen. Siya ay 20 taon na ang nakalipas. Ang ligaw na anak na nakuha ng matandang Ginoo sa gitna ng malakas na snowstorm. May dala lamang siyang sirang jade na palamuti. Gusto niyang maghiwalay ng pamilya. Kumuha ng 100 layang na pilak bilang kapalit. Kung hindi, hindi ka bibigyan ng rehistro. Hindi makapagbigay ng 100 lay ang napilak. Sige, ngayon ay dadalhin kita para sa utang. Tigilan mo. Nandito ako. Walang sinuman ang makagalaw sa kahit isang hibla ng buhok ng aking asawa. Dahil hindi ka naman dugo ng pamilya Shen, Liancheng. Kung hindi mo maipakita ang 100 tael na pilak na ito, kayo ay itataboy. Mayroong espiritual na bukal sa imbakan. At mayroon pang 2 ligaw na ginseng. Walang problema ang ilabas ang 100 lay ang napilak. Siyempre, 100 lay ang napilak. Pwede ang magbigay ng pera. Ngunit kailangan talagang putulin ang ugnayan sa pamilya. Simula ngayon, hiwalay na si Shen Liancheng sa pamilya Shen. Walang kinalaman sa buhay at kamatayan. Hindi na maaaring makialam ang pamilya Shen. Sa loob ng 1 buwan. 1 buwan mula ngayon. Inaalok ko, si Lu Xiaogu, ang 100 leyang ng puting pila. Dahil narito ang leader ng grupo. Kung gayon, pakiusap na isulat ninyo ang kasunduan sa paghihiwalay ng pamilya dito mismo. Pirmahan ng magkabilang panig ang kasunduan. Yesi, ang baliw na babaeng ito. Sa panahon ng tagutom, kahit 100 wen ay mahirap ipunin. Huwag nang pag-usapan ang 100 leyang. Talagang naghanap siya ng sariling kapahamakan. Isang buwan mamaya. Isang kamay ang magbibigay ng pera, isang kamay ang kukuha ng dokumento. 100 tael ng pilak. Ibibigay ko sa inyo ang buong halaga. Ngunit ang pamilya ng Shen Dasha. Ngayon kailangan kong sampalin ang sarili ko ng 3 beses bilang paghingi ng tawad kay Liancheng. Kung hindi, pupunta na ako sa hukuman ngayon din. Tingnan natin kung paano maghuhukom ang punong bayan. Kayo, Ano pa ang hinihintay nyo? Walang makakalabas, kahit sino pa man, kung hindi tayo lalaban. Ako ang may kasalanan, Liancheng. nagawa naming mali si Liancheng. Masyadong mahina ang boses. Hindi ko marinig. Isang buwan mula ngayon, kapag hindi kayo nakabayad, tiyak na mahihirapan kayo. Uminom ka ng lahat ng sabaw habang mainit pa. Walang natitirang patak ng sabaw o karne. Gusto kong tulungan kang tanggalin ang buto. Masakit ito, kailangan mong tiisin. CJ, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Maliit na prutas. Ayos na, ang pinakamahalaga sa'yo ngayon ay magpagaling. Mabuti pang humiga ka at magpahinga. Talaga namang sobrang seryoso mo sa panonood ng ginagawa ng iba. Ito ay isang bagay na makakapagligtas ng buhay. Hindi ito dapat sayangin. Isang piraso para kay Liancheng upang makabawi. Ang isa pang ibenta para sa pera. Bayaran ang utang sa pamilya Shen. Ingatan mo ang mga tao. Huwag silang gisingin. Basta makuha ang jade pendant ni Shen Lianlong. Maaari itong ipalit sa ilang dekadang masarap na pagkain. Ngayong gabi, tiyak na makukuha ko ang jade pendant at ang mga ligaw na hayop. Pinasabog ang aso kong pinuno.
Gabi-gabi na nagpunta para mamatay. Mukhang hindi kayo nagising ng 3 sampal na iyon. Luke Xiaogu, bilisan mo at pakawalan mo ako. Kung hindi, papatayin kita. Empty response keys katumbas equals. Apo, nagkamali ako. Huwag mong tapakan ang kapatid na babae. Kami ang naligaw ng landas. Patawarin niyo na kami. Patawarin ko kayo. Ito ay pang-akit ng mga bubuyog. Ang mga nakakalaso na bubuyog sa likod ng bundok ay gustong-gusto ang amoy na ito. Napakamasama mo, nakakalaso na bubuyog. Nandito na ang nakamamatay na bubuyog. Gumagalaw na ang mga binti ko, Xiaogu. Sinasabi ni Luke Xiaogu na kaya kitang pagalingin, hindi ako mangangako ng walang katotohanan. Maging maayos ka at humiga ng may paggalang. Huwag kang gumalaw ng basta-basta, baka magkaproblema ang mga buto mo at hindi kita patatawarin. Sige, susundin ko ang lahat ng sinasabi mo. Mag-ingat ka kapag pumasok ka sa bayan. Naiintindihan ko na, huwag kang mag-alala. Pumunta ka na sa likod na eskinita, pulubi at humingi ng limos. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan ng mabuti. Nandito ako para magbenta ng mga halamang gamot. Putulin ang isang sanga na hindi sapat ang taon mula sa ilalim ng gubat. Nakikita kitang kawawa. 2 layang ng pilak ang tinanggap para sa 200 taong sutla. Ang ligaw na ginseng ay kasing halaga ng mga karo. Ito ay isang itim na tindahan. Ayaw ko nang magbenta. Huwag kang umalis, tao. Nagnakaw ang tahanan ng espada ng pinakamahalagang kayamanan at ngayon ay tumatakbo, aya't kailangan kong hulihin ito. Talagang sawa na si Xiao Ming sa buhay. Tigilan mo, anong klaseng katawan ito sa ilalim ng liwanag ng araw? Tara na. Mahal na tagapamahala. Ang pulubing ito ay nanghihingi ng pera gamit ang ugat ng damo at naglakas loob pang maghasik ng gulo. May mga tuldok na perlas sa dulo ng mga dahon na may mga guhit na bakal. Ito ay isang napakabihirang purong ligaw na ginseng na mahirap matagpuan sa loob ng isang siglo. Walang halaga ang kayamanan. Ano bang napakahalagang bagay sa 100 taon? Nabulag ang mga mata ng aso. Nagmamalabi sa mga mahalagang bisita. Agad kang umalis sa Huichun Hall. Pasensya na, Ginoo. Ang mga tao sa ibaba ay walang kakayahang makakita. Handa akong magbayad ng napakataas na halaga para sa halamang ginseng na ito. Ilang halaga ang tinatawag na napakamahal? Ang ganda ng 100 taong ligaw na ginseng na ito. Magbibigay ako ng 100 layang na puting pilak, paano? Nang aapi ka dahil hindi ko alam ang mga bagay-bagay. Ang ganitong mga antigong bagay ay angkop para sa mga maharlika sa Jincheng. Kaya kong maglabas ng 1,000 tael. Kung walang sinseridad ang Huichuntang, pupunta ako sa Jiji Shitang para tanungin ang aking tiyahin, sandali lang. 350 liyang ito na ang hangganan ng maliit na tindahan. Para na ring makipagkaibigan. Kung may maganda pang gamot, bumalik ka dito. Nakapagkasundo. Ginoo, 50 libra ng pinakamahusay na puting harina at pinong bigas. Ang mga dekalidad na butil na ito ay nagkakahalaga ng ilang pirasong pilak. Walang paligoy-ligoy. Timbang na, ayos na. Ihanda ko na ito para sa inyo. Boss na kalahating tadyang. 0 kilo ng liempo. Ilagay na rin ang 2 bahagi ng mga laman loob ng baboy. Ang batang babae ay talagang isang tao na madaling makisama. Ihahatid ko sa inyo ang mga laman loob ng baboy sa araw ng pagkatay. Kumuha ng 2 piraso ng damit na gawa sa manipis na cotton para sa mga lalaking adulto. Gusto ko ng kulay buwan na puti. Kumuha ka pa ng 2 damit na maaari kong isuot. Sige po, Ginoo. Isang set ng dekalidad na ksuan paper at gray na tinta. Nagawa na si Shen Liancheng. Nandito na ako at may dala akong mga bagay para sa iyo. Liancheng, bumili ako sa iyo ng dekalidad na ksuan paper at gray na tinta. Mula ngayon, mag-aral ka at sumulat ng walang pag-aalala. Gaano karaming pilak ang kailangan dito? Maging kampante ka, ang mga dekalidad na ligaw na bundok ay naibenta sa magandang presyo. Mag-aral ka lang ng mabuti at alagaan ang iyong mga binti. Hintayin mo akong magluto ng masarap na pagkain para sa iyo. Amoy ang lasa ng baboy at puting kanin. Saan sila kumuha ng pera para kumain ng ganitong masarap na pagkain? Exyogu, ikaw na masamang babae. Nagmamalaki kang magnakaw ng pera ko para bumili ng karne. Bilisan mo ang karne. Ilabas mo iyan kundi babalatan kita. Anak, ako ang nanay mo.
Umupo ka at huwag gumalaw. Tingnan ko kung sino ang magtatangkang magbalat sa akin. Mabuti na lang at may kaalaman ka. Kunin ang karne. Tutulungan kitang hugasan ang iyong bibig na puno ng dumi. Napalayas ng mga asong gubat sa labas si Liancheng. Halika't kumain tayo ng karne. Huwag matakot, Liancheng, subukan mong ilagay ang bigat sa kanang binti. Dahan-dahan kang maglakad pasulong. Nagsimula na akong maglakad, Xiao Guo. Talagang kaya ko nang maglakad mag-isa. Akala ko, sa buong buhay ko, ay nakaratay na ako sa kama. Bilang isang walang silbi. Salamat, Xiao Guo. Paano magiging isang walang silbi ang asawa ni Lu Xiaoguo? Kailangan mong makalakad ng maayos sa hinaharap. Kailangan mo pang mag-aral at kumuha ng mga pagsusulit para makamit ang karangalan. Tayong sila uli, pakikurot mo nga ako. Parang nakakita ako ng multo sa gitna ng araw. Yun ang pangatlong anak ng pamilya Shen. Hindi ba't sinabi ng doktor na ang kanyang mga buto sa binti ay nagkalasog-lasog? Paano siya nakatayo? Para bang nagbago siya ng pagkatao? Hindi kaya binigyan siya ni Lu Xiaoguo ng elixir ng buhay? Ano? Yung maliit na hayop, gumaling na ang kanyang binti. Totoong totoo. Nakita mismo ni Tia Wang. Narinig kong kumakain sila ng puting kanin at nilagang karne sa bawat pagkain. Siguro ay ganito na lang nila naalagaan ang kanilang katawan. Kung alam ko lang nagagaling ang kanyang binti. Hindi natin dapat sila paghiwalayin. Tatay, kung maayos na ang kanyang binti. Isa lang siyang malakas na manggagawa. Malapit nang mag-recruit ng mga malalakas na sundalo ang bayan para ayusin ang pader ng lungsod. Iyan ay isang napakabigat na trabaho na may panganib na mamatay. Ako ang panganay. Huwag na huwag kang pupunta. Anak ko, syempre hindi ka pwedeng pumunta. Nagamit ng ina habang hindi pa naipapasa ng pinuno ang dokumento ng paghahati. Iulat sa tanggapan ng bayan para sa record. Pumunta tayo at punitin ang kontrata. Sabihin mong si Lu Xiaoguo ang nag-udyok sa kanya. Hindi ito maaaring mangyari. Ang tubig ng espiritual na bukal ay kayang magpasigla sa lupa. Pahusayin ang espasyo. Ang bilis ng paglaki. Sa labas, isang araw dito ay katumbas ng hindi bababa sa 10 araw. May ganitong kamangha-manghang itim na lupa at espiritual na tubig. Huwag na huwag sayangin. Itanim ang mga halamang gamot at gulay na ito. Gamitin ang tubig mula sa Zero Spring para sa irigasyon. Tiyak na magkakaroon ng masaganang ani. Lumalabas na. Tiyak na ito ay isang natatanging sangkap para sa gamot na pagkain. Siyempre, makakakuha tayo ng malaking kita sa oras na iyon. Nagmamasid pa rin ang libro sa gitna ng gabi. Maingat na nag-aalala. Parang maubos na ang mga mata ko. Maliit na prutas. Ngayong araw naglalakad ako sa bakuran. Nakita ng mga tao sa nayon. Kung nakita, nakita na. Kung gumaling na ang binti, hindi na ba ito itatago? Hindi mo alam ang tungkol sa aking mga magulang at sa aking nakatatandang kapatid. Agad na magpapatupad ng sapilitang pagkuha ng mga malalakas na sundalo ang tanggapan ng bayan para ayusin ang pader ng lungsod. Iyan ay isang napakabigat na pagsubok na may panganib ng kamatayan. Hindi kailanman pupunta ang nakatatandang kapatid. Ngayon ay maayos na ang aking binti. Siyempre, gagawa sila ng paraan para sirain ang kasunduan sa paghahati. Huhulihin nila ako pabalik para sa pagkakabuwal. Sila'y may lakas ng loob na hatiin ang kasulatan ng pamilya na nakasulat sa puti at itim. Sino mang mang-agaw, isa-isahin ko silang tatamaan. Alam ko, Xiao Guo, na kaya mong protektahan ang pamilya. Pero isa akong lalaki. Dati nakahiga lang ako sa kama. Hindi ko kayang makita kang pinapahirapan habang ako ay nagtatangkang ipaglaban ang pamilya. Ngunit ngayon ay maayos na ang aking mga binti. Xiao Guo, bigyan mo ako ng kaunting oras. Sisikapin kong mag-aral ng mabuti. Sa susunod na taon sa Tagsibol, tiyak na makakakuha ako ng mataas na katungkulan. Gusto kong maging asawa ka ng isang opisyal. Para sa iyo, isusuong ko ang isang opisyal na simbolo ng katapangan. Sa oras na yon, tignan mo, sino pa ang mangahas na apiin ka kahit kaunti sa 10 milya at 8 na yon. Sige, maghihintay ako sa iyo na may 8 tao na nagdadala ng karwahe. Hayaan mo akong maging isang marangyang asawang opisyal kahit isang beses. Mahal na Ginoo, pakiusap, patawarin niyo ako. Shen Dashan. Nakatanggap na ng takdang panahon si Changle para bayaran ang 50 leyang napila. Walang maibigay na pera. Ayon sa batas, kailangan mong iwanan ang isang pares ng kamay. Huwag putulin ang kamay ko. Mayaman ako, may kayamanan ako.
Maaari pa kitang bigyan ng isang karakter na magandang babae bilang kabayaran. Sa itsura mong ito, mukhang mahirap ka. Anong mga karakter na magaganda ang makikilala mo? Huwag kang magpanggap na kaya mong lokohin ako. Hindi kita patatawarin. Kahit nabigyan mo ako ng 10 tapang, hindi ko kayang lokohin ka. Siya ang bunso kong kapatid na si Luke Xiaoguo. Kamakailan lang, ang kanyang balat ay kasing makinis ng nilagang itlog. Tiyak na mas kaakit-akit pa kaysa sa pangunahing artista ng Wanhua Tower. At siguradong may hawak siyang kayamanang hindi matutumbasan ng halaga. Kamakailan, araw-araw silang kumakain ng pinong bigas at nilagang karne. Sinasabi pa niyang makakapaglabas siya ng 100 tile. Sumama ka sa akin, Sanye. Ang tao ay sayo at ang kayamanan ay sayo rin. Basta't mabawasan ang aking utang. Sige, susunod ako sayo. Kung gagawin mo ng buo. Pinapasok mo si Scar 3 at si Luke Xiaoguo ng direkta sa bayan. Sobrang taas ng galaw ng dalaga sa kalim ito. Hindi ba't gusto ni Shen Liancheng na makapasa sa pagsusulit ngayon na maayos na ang kanyang mga binti? Itinatadhana ng mga batas ng korte. Kung ang asawa ay pumasok sa bahay aliwan, mabilis na papasok ang espada. Mawawalan ng karapatan sa pagsusulit ang asawa. Basta pumasok si Luke Xiaoguo sa bahay aliwan. Walang pag-asa si Lao San na makabangon sa buhay na ito. Si Shen Dashan, ang tanga at bobo. Talagang may masamang balak siya. Maliit na prutas. Siguradong bumuti na ang katawan ni Liancheng. Ayos na ang katawan. Ngunit malapit na ang tagutom sa bahay na may 100 liang. Bukas ng umaga, kailangan kong pumunta sa likurang bundok ng Danduhang Yelo. Narinig ko na may mga pambihirang ganoderma roon. Kapag nakapunta ka, may pag-asa ka ng makabayad ng utang, ngunit hindi ka dapat pumunta sa Dandauya. Walang kahit anong anino ng multo sa lugar na iyon na napakalayo. Hindi natatakot, mas malayo ang lugar, mas marami ang magandang gamot. Bukas, pag sumikat ang araw, papasok ako sa bundok mag-isa. Xiaoguo, nawala ka na sa katinuan. Paano mo nagawang mag-isa sa Cliff of Decapitation? Narinig ko na yon sa bakuran. Bakit ka nagmamadali? Sinadya kong sabihin iyon para sa mga estranghero. Dayuhan. May mga bagong mukha na may masamang aura sa nayon. Malamang si Shen Dashan ang may kagagawa nito. Hindi sila makapanghuli ng tao ng hayagan sa nayon. Gagawan ko sila ng... Pumasok ka sa aking mga inaasahan. Hindi masyadong delikado yon. Sasama ako sa'yo. Kakayanin mong itapon ang tungkod. Kahit na pumunta, magiging magulo pa rin ang langit. Huwag mag-alala, kung pupunta ako, may dahilan ako. Pinayagan kong wala silang babalik na mabuti. Hindi kita pipigilan. Pero ano ang magagawa ko? Hindi kita pwedeng hayaan na mag-isa sa laban na ito. Wala kang kailangang alalahanin. Iwan mo na sa akin. Bakit ang bilis ng pag-alis ng babae ni Sanye? Siguradong kuneho ito. Huwag nang mag-aksaya ng salita, dumiretso na tayo sa gubat at kumilos. Hindi nagsinungaling si Shen Dashan. Ang likod ng batang ito ay talagang nakakaakit. Hintayin mo, bago tayo mag-umpisa, mag-enjoy muna tayo. Nasaan na siya? Kanina lang nandoon siya. Nakita mo ba ang multo? Tumahimik ka, anong multo ang makikita sa liwanag ng araw, maghanap tayo ng magkahiwalay. At tulungan mo ako. 3 Ginoo, tulungan mo ako. Mangakit ng mga espiritu. Lumabas ka dito. Nasaan ang tungkod ko? Hoy, hinahanap mo ba ako? Apo, pakiusap, maawa ka. Ha ha ha. Sinasabi ba na si Shen Dashan ang nagpadala sa iyo? Si Shen Dashan ay may utang na 50 layang sa sugalan. Sinasabi na maganda ka at may mga kayamanan ka. Hayaan mong tulungan ka naming ibenta ito para makabayad ng utang. Tita, aminin ko na lahat. Isipin mo na lang akong utot na pinakawalan, ha 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 ha. Maaari kitang pakawalan. Ngunit ako'y natakot. Kailangan naman ng kaunting bayad para sa pinsalang dulot nito. 3 piraso lang, talagang napakayamang matanda. Ito ang lahat ng ari-arian ko. Ay!
Umalis ka. Bumalik ka at sabihin kay Shendashan. Itinatak ko ang utang na ito, sandali lang. Apo, may iba pa ba kayong utos? Sinungaling si Shendashan na may kayamanan ako. Ngunit nais lang niyang gumamit ng ibang tao para pumatay. Ngunit narinig ko na. Nag-iwan ng isang halaga ng pilak ang matandang patriarka ng pamilya Shen. Nakatago ito sa silid ng pamilya Shen. Totoo ba ang sinasabi ng tiyahin? Yesue, bakit ko pa kailangan lokohin ang isang talunan? May dahilan ang bawat pagkakautang at may may-ari ang bawat utang. Kung sino ang may utang sa iyo, siya ang dapat mong hanapin. Shendashan, ikaw na anak ng pating. Huwag mong gawing sandata ako, ha? Tita, magpahinga ka na. Pupunta na ako para tanggalin ang balat ng gunggong na yon. Ay! Ginoosan. Nagawa na ang mga bagay. Saktan mo ako ng todo. Naglakas loob kang gawing biro ako. Yenue, ay naku. Huwag na, Ginoosan, maawa ka na. Ano bang nangyayari? Wala nang batas, sinaksak na. Tama na, please. Utang mo sa akin ang 50 liyang. Ngayon, kasama ang interes, kailangan mong bayaran ang 80 liyang. Papasukin mo ako para maghanap. Wasakin ang pader ng pangunahing bahay para sa anti-frost. Hindi pwede, wala namang pera dyan. Lumayo ka. Nahanap na ni Sanye. Talagang malalim ang pagkakatago ng matandang ito. Puno ito ng mga puting piraso ng pilak na pangpako. Kahit papaano, may higit sa 100 tile. Ayos ka, Shendashan. May pera pero naglalaro ka pa sa akin. Itong pera ay sapat na pambayad utang, umalis na tayo. Aking pondo para sa kabaong ko. Ito ang aking pondo para sa pagreretiro. Nako, ikaw na masamang tao. Hintayin ang pagdating ng 30 araw na takdang panahon. Kung hindi mo maibigay ang 100 liyang, tiyak na paparusahan kita ng labis. Siguradong si Luxia Ogo ang may kagagawa nito. Ginoo, subukan mo na habang mainit pa. Miss Lu, anong magandang bagay ang nilagay mo sa sabaw na ito? Matagal na akong nag-aalaga ng mga pasyente. Hindi ko malaman ang pinagmulan ng amoy ng gamot na ito. Mga ligaw na kabute na inani sa bundok. Ito ay nilagyan lamang ng aking natatanging sabaw. Siyempre, hindi ko ito sasabihin. Ito ay isang napakahusay na purple ganoderma na pinatubo gamit ang espasyo ng espiritu. At nilutong kasama ng ligaw na manok mula sa espasyo. Ay! Talagang kahanga-hanga, tunay na kahanga-hanga. Miss Lu, saan ka ba? Ito ay sabaw ng manok, talagang parang elixir. Uminom ng isang lagok, hindi na sumakit ang dibdib. Nakalabas na sa kulungan ang malaking tagapamahala. Dumating ako ngayon. Nais ko sanang itanong sa inyo. Sa bayan na ito, aling bahay kainan ang may-ari na pinakamarunong sa mga bagay? Ang may-ari ng Baiwei Ilo na si Kian ay matagal ko ng kaibigan. Naghahanap ng pirma ng espesyal na putahe ng tindahan. Dapat mong ibigay ang kailangan niya. Tiyak na magiging sensasyon ito sa bayan. Ay naku, Kuya, bakit mo ako tinawag ng napakadali? Pero ano bang kayamanan ang meron? Tikman mo ito, Jack. Ito ay isang pambihirang kayamanan sa mundo. Sino ang mahusay na chef na gumawa nito? Malayo sa kalangitan. Malapit sa mata. Ang dalagang ito. Binili ko ang resipe ng gamot na ito sa halagang 100 piraso. Magbigay ka ng presyo. hindi ibebenta ang formula. Palitan natin ang paraan ng pakikipagtulungan. Ako ang eksklusibong nagbibigay ng pangunahing sangkap ng gamot. Pangalawa, kailangan ko ng gamot na pagkain. Kumuha ng 3% ng kita mula sa Baiwei Building bilang dibidendo. At hindi bababa sa 50 ang napilak bawat buwan. 50 tel. Yene, ang laki naman ng gana mo. Ang gamot na ito ay makakapagpalakas ng katawan. Ang mga mayayamang tao ay hindi nagkukulang sa pera. Kung sa tingin mo ay nalugi ka, pupunta na ako sa Zuixianlu para magtanong. Ay, huwag kang umalis. 50 tel ay 50 tel. Tatanggapin ng Baiwei Lu ang negosyong ito. Gumawa na tayo ng kasulatan ngayon. Dahil sa matatag na kita na ito, ako at si Shen Liancheng ay maaari ng lumipat sa bayan upang mamuhay.
Uy, ito ba ang pilay na estudyante ng ating akademya na si Shen Liancheng? Bakit ang binti mo ay gumaling na? Narinig ko na umaasa ka na ngayon sa isang babaeng magsasaka mula sa nayon. Masarap talagang kumain ng ganitong uri ng pagkain. Ha 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 ha. Si Fei ay may oras dito upang ipakita ang kanyang talas ng dila. Mas mabuting magbasa ng ilang libro. Narinig ko ang tungkol sa pagsusulit ni Kuya Fei noong nakaraang buwan. Isa na namang huli sa lista. Ikaw, Ano bang karapatan mo, isang tamad na nakikinabang sa iba? Kung may kakayahan ka, gawin natin itong tungkol sa mga hilagang Han sa mga nakaraang araw. agad na gumawa ng tula. Kung hindi mo kayang gawin, dumaan ka mula sa aking mga hita. Ang pulang lupa ay umaabot ng libo-libong milya na naglalabas ng usok. Ang matinding araw ay parang pugon na nag-init sa mahabang kalangitan. Paano magkakaroon ng ulap upang buhayin ang lahat ng bagay? Huwag hayaang humikbi ang sangkatauhan sa hirap ng buhay. Hahaha. Isang magandang huwag hayaang humikbi ang sangkatauhan sa kawalang pag-asa. May malasakit sa mundo, nagdadalamhati para sa mga tao. Magandang tula, magandang diwa, mahaba ang bundok. Liancheng, ayos na ang mga binti mo. Mas naging matatag din ang iyong kalooban. Ngayon ay bibigyan kita ng espesyal na pagkakataon na maging aking pangunahing estudyante. Ikaw ba ay handang sumama? Mag-aaral, bumati sa guro. Hahaha. Hahaha. Shen Liancheng at Lu Xiaogu. Lumabas kayong mga malas na ito. Nakarating na ang 30 araw, 100 pirasong pilak na iyon. Bakit wala tayong pera? Kaya ibigay na lang si Lu Xiaoguo bilang kapalit ng 100 liang. Pabayaan siyang mamatay. Sino ang may lakas ng loob na galawin ang isang hibla ng buhok ng aking asawa? Ako, si Shen Liancheng, ay handang makipaglaban sa kanya ngayon. Liancheng, dahil hindi ka naman dugo ng pamilya Shen. Pinalaki ka ng pamilya Shen hanggang sa ganito. Dapat mong suklian ang kabutihan. Ngayon, kung hindi ka makapagbigay ng pera, ikaw ang may kasalanan. Kung patuloy kang magmamatigas, paalisin ko kayong dalawa sa Qinghe Village. Tama ang sinabi ng leader. Walang bayad, itataboy ang tao sa nayon. 100 tael na si Genzi. Shen, maaari ka nang humalik. Huwag kang umiwas, matanda ka na. 10 liang bawat isa ng opisyal na kalaswaan. 10 buo. 100 layang ito. Paano ito posible? Ikaw, isang simpleng babae mula sa nayon. Saan mo nakuha ang ganitong karaming pera? Magnakaw. Ako si Lu Xiaogu, matuwid ang aking mga hakbang at tapat ang aking mga gawain. Ang perang ito ay mula sa aking pagbebenta ng mga halamang gamot. Malinis at tapat ang kita sa negosyo. Ang Diyos ay kumikita ng 100 layang sa isang buwan. Mukhang nakatagpo si Xiaogu ng Diyos ng kayamanan. Si Liancheng ay may asawang may malaking kakayahan. Nandito na ang pera. Ito ang sulat ng pagputol ng ugnayan mula sa leader. Ibigay mo na. Itim na tinta sa puting papel bilang patunay. Mula ngayon, wala nang ugnayan ang ating dalawang pamilya. Sandali, 100 liang ay para lang sa pagbili ng ugnayan ng dugo. Si Liancheng ay nag-alaga sa iyo ng mahigit 10 taon. Dapat mo namang ibigay ang 500 tael bilang pasasalamat sa pagpapalaki sa iyo. Kaya nga kayo ngayon ay napakayaman. Kahit konting lumabas ay sapat na para sa atin. Ayaw naming sirain ang kasulatan ng pagkakaibigan na ito. Gusto ng pera. Ito ang tanging pagbisita kay Scarface-san. Kopya ng utang na nilagdaan ng sarili at kasunduan. Si Shen Dashan ay may utang na 50 liang sa bahay sugal. Pinag-utos pa ang Scarface na dukutin ako bilang bayad sa utang. Kung umabot ito sa tanggapan ng bayan, sasabihin ko sa inyo ang parusa ay pagpapaalis. Kailangan pa ring patayin. Tatay, huwag mo nang punitin. Kung hindi ka aalis, mawawala na ang buhay mo. Nabayaran na ang utang ng pamilya Shen. Maaari nang ilagay. Pumunta si Xin at si Shen Liancheng upang manirahan sa bayan.
Huwag na lang dalhin ang mga lumang kasangkapan ni Xiaogo. Hindi pwede iyon. Ito ay mga patunay ng ating pinagsamahan sa hirap at ginhawa. Ngunit tama ang sinabi ng aking asawa. Pumunta sa bayan. Lahat ay papalitan natin ng bago. Ayos. Lahat ay nakikinig sa misis. Ginoong Shen at Binibining Lu, nandito na kayo sa wakas. Ang silangang kalye na ito. Tama lang na may isang maliit na bakuran na nais ipasa. Sa harap, may isang maluwang na tindahan na nakaharap sa kalsada. Sa likod ay isang tahimik na hardin. Walang ibang mas angkop para sa inyo. Talagang maganda ang lugar na ito, Ginoong tagapangasiwa. Magkano ang halaga ng pilak? Nagmamadali ang orihinal na may-ari na umuwi sa kanyang bayan. Nagtatakda ng presyo ng 100 tile. Maaari nang makuha sa halagang 80 tile kung ako ang haharap. Nakuha na. Mister, nasisiyahan ka ba sa silid-aralan na ito? Maliit na prutas. Kaya't ganito ang aking asawa. Ano pa ang hahanapin? Ako, si Shen Liancheng, ay nanunumpa sa langit. Sa buhay na ito, hindi kita bibigyan. Dapat kitang gawing pinakamasayang tao sa mundong ito. Sige, maghihintay ako. Maligayang pagbubukas. Huwag palampasin ang pagkakataong ito habang dumadaan ka. Ito ang aming natatanging lugaw na pampatanggal init at pampalamig. Gaano mo binebenta ang lugaw na ito, may-ari? Isang layang na pilak para sa isang mangkok. Magkano ang isang layang na pilak? Maaari mo namang agawin ito ng direkta. Sobrang nakakagulat, nagbigay pa siya sa akin ng isang mangkok ng lugaw. Uy, mukhang nababaliw na sa pera ang batang babae. Isang mangkok ng sirang lugaw na munggo ay nagkakahalaga ng isang layang na pilak. Akala mo ba ang mga tao sa bayan ay mga tanga? Mukhang hindi tatagal ang tindahan mo ng 3 araw at magsasara na ito. Mas mabuti pang mag-alala si Ginoong Wang sa negosyo ng kanyang restaurant. Huwag sanang dumating ang panahon na mas mababa pa ang tindahan ko kaysa sa iyo. Sobrang init, nakakamatay. Bata, nakasulat sa iyong karatula na kayang gamutin ang mga hipon. Bilisan mo at bigyan mo ako ng isang mangkok. Basta't makakain ako ng kahit ano. Walang problema sa pera. Ah, ang galing. Talagang kahanga-hanga. Ano bang kinakain ng matandang ito sa nakaraang kalahating buwan? Ngayon, ang sabaw na ito ay pumasok sa akin tiyan. Para itong ulan pagkatapos ng mahabang tagtuyot. Bibigyan mo pa ng 3 mangkok ang matandang reyna. Kukunin ko ito para ipatikim sa ginang. Walang kailangan hanapin. Para sa iyo na lang ito. Salamat sa suporta. Hi! Bigyan mo ako ng isang mangkok ng lugaw na iniinom ni Ginoong Lin. Kailangan ko ng 2 mangkok. Anong halaga ng isang leyang na pilak? Marami akong pera. Hindi ito makatuwiran. Isang dalagang may dilaw na buhok. Nagmamalaki siyang agawin ang negosyo ko sa unang palapag. Pumunta ka at maghanap ng tao na makikihalo sa likod ng kusina ng batang iyon. Bigyan mo siya ng magandang sangkap.
Anong ginagawa mo, Ergaw? Bahay ni Dongdong. Wala akong ginawa. Tinitignan ko lang kung anong nangyayari. Ang malaking dosis ng pulbos ng buto ng castor ay maaaring magdulot ng pagkapagod at panghihina. Sino ang nag-utos sa'yo na dumating? Walang nag-utos. Hindi mo masabi, di ba? Mga Ginoo, sandali lang po. Ngayon may bumili na nagnakaw ng aking tauhan sa tindahan. Nagtangkang maglagay ng lason sa gamot na pagkain. Sirain ang aking gamot at buhay ng tao. Ginoong Wang. Itong si Ergaw ay lasing ka. Ang katulong na kamakailan lang ay tinanggal sa Xianlu. Maaari mo bang sabihin wala kang kinalaman dito? Ikaw, nagsisinungaling ka. Ba't ka nag-akusa ng walang batayan? Pumunta ka sa opisina at sabihin mo. Ginoong Wang, may nagulat na ikaw ay sinadyang naglagay ng lason. Nanggugulo sa antas ng lungsod. Sumama ka sa amin sa isang biyahe. Ano man ang tawagin ko, tatawagin ko. Ginoong Zhao, naghahanap na tayo sa Jiangnan ng 3 buwan. Mayroon bang balita tungkol sa mga maliit na persimmon sa maliit na bayan na ito? 20 taon na, ang kalusugan ng prinsipe ay hindi na kasing ganda ng dati. Noong mga panahong iyon, nagdusa ang ginang ng malaking kapahamakan. Napilitang ilabas ang batang prinsipe mula sa matibay na kayamanan. Nakatago sa gitna ng bagyo at nyebe. Kahit na isang sinag ng pag-asa lamang. Hindi rin tayo dapat sumuko. Sobrang kamukha. Yung mga mata at ang kanyang tindig. Sobrang kamukha niya ang prinsipe noong kabataan nito. At mayroon pang jade pendant sa kanyang baywang. Iyan ay ibinigay ng ginang sa kanya noong mga panahong iyon. Suot ni Xiaoxi ang ulap na disenyo. Kalahating buwan na pagkakasama. May mata ang langit. May mata ang langit. Dapat bang sumunod ang tagapangalaga? Pumunta ka na ngayon at anyayahan ang ginoong ito. Huwag maging padalos-dalos. Ang pambansang datu ay kasalukuyang puno ng mga lihim na alon. Hindi alam kung gaano karaming mga mata ang nakatutok sa posisyon ng prinsipe. Bago makumpirma ang pagkakakilanlan, huwag na huwag magbigay ng senyales sa kaaway. Agad na magpadala ng tao para mag-imbestiga. Alamin ang mga detalye tungkol sa binatang ito. Nalaman na ng tagapangasiwa na si Bin. Ang taong ito ay tinatawag na Shen Lianshen. Siya ay anak ng magsasaka ng pamilya Shen sa nayon ng Qinghe. Ngunit ayon sa mga matatanda sa nayon, hindi siya tunay na anak ng pamilya Shen. Kundi ito ay si Ginoong Shen na 20 taon na ang nakalipas sa isang malamig na araw ng nyebe. Isang inabandunang sanggol na nakuha mula sa paanan ng bundok. Nawawalang sanggol sa gitna ng malakas na snow. Walang duda, tiyak na walang duda. Siya ang ating pambansang duke. Matagal na hinanap na si Ginoong Persimmon sa loob ng 20 taon. Ay naku. Ay naku. Diyos ko, hindi makakita ng katotohanan. Tara na, tingnan niyo ang napakasamang anak na ito. Anak, inalagaan ka ng iyong ina sa hirap at ginhawa, Lianshen. Ngayon ay nakatira ka sa malaking bahay sa lungsod at may malaking tindahan. Kumikita ng malaking halaga araw-araw. Ngunit pinapabayaan mong kumain ng mga butil at gulay ang iyong mga magulang sa bukirin. Ikaw na walang konsensya, puting mata ng lobo. Nakalimutan na ang ina matapos mag-asawa. Ayan, Liu. Shen, talaga namang lumalakas ang iyong kakayahang baligtarin ang katotohanan. Noong una sa nayon, sino ang nagpilit sa asawang lalaki na kumuha ng 100 tael na pila?
Kung hindi mo kayang ibigay, kailangan akong ipambayad sa utang. Ikaw, nagsasalita ka ng kalokohan. Walang magulang na hindi tama. Si Shen Lianqing ay tao ng pamilya Shen. Ang pera niya ay pera ng pamilya Shen. Kung hindi kayo makakapagbigay ng 1,000 tile ngayon, ang pilak ay para sa paggalang sa mga magulang. Hindi na kami aalis. Kailangan pa naming pumunta sa munisipyo para i-report ang iyong mga kasalanan. Mga 5 kasalanan. Sige, kung talagang gusto niya ng gulo. Sige, pupunta tayo sa munisipyo. Hayaan nating suriin ng punong bayan ang sitwasyon. Sino ang nag-inay dito? O, makapangyarihang hukom. Nais ng ama na kasuhan ang anak na si Shen Lianqing ng rebelyon at kawalang galang. Kumita ng ginto at pilak ngunit hindi alintana ang kalagayan ng mga magulang. Ayos. Shen Lianqing, may gusto ka bang sabihin? Narito ang mga material na ebidensya ng yaman ng mga tao. Nakasulat dito ng malinaw sa puting papel at itim na tinta. Mayroon ding mga pawis na marka ng dugo mula sa pinuno ng angkan na Shen at ng ama ni Shen. Ginoo, ito ay hindi lamang isang sulat ng pagputol ng ugnayan. Nakasulat pa rito ng malinaw. Si Shen Lianqing ay hindi talaga anak ng pamilya Shen, kundi isang sanggol na inabandona na nakuha ng matandang Ginoo Shen mula sa niebe 20 taon na ang nakalipas. Isang inabandonang sanggol na nakuha muli. Ginamit na namin ang 100 lay ang napilak. Lubos na binayaran ang utang ng pag-aalaga. Boulder na mga rebelde. Dahil tinanggap na ang salapi at pumirma ng kasunduan, nagmamalaki pa silang dumating sa hukuman para mag-akusa. Akala niyo ba ang opisina ko ay lugar para sa inyong kalokohan? Mahal na Ginoo, pakiusap, patawarin niyo po ako. Mahal na Ginoo, pakiusap, maawa kayo. Lahat tayo ay mga karaniwang tao na naligaw ng landas. Tao na itatapon ng masamang taon na si Shen Dashan sa loob ng 20 taon. Pamilya ng Shen. Simula ngayon, palaging itinataboy sa bayan. Kung muling magkakamali, mahigpit na parusa at walang awa. Ah, ang sakit. Nanay, tulungan mo ako. Ano bang iniisip ng aking asawa? Maliit na prutas. Nais ko lang sanang sabihin. Ang batong nakapigil sa puso sa loob ng 20 taon. Sa wakas ay tuluyan ng nabasag. Mula ngayon, ikaw lang ang meron ako. Kaya't kailangang mag-aral ng mabuti ng aking asawa. Naghihintay akong maging asawa ng isang opisyal. 3 araw na naging akademiko. Hindi ko bibigin ang inaasahan ng aking asawa. Ay, ang nakabibinging panahon na ito. Mainit at masikip ang kapaligiran. Noong nakaraang taon, hindi alam kung gaano karaming estudyante ang nawalan ng malay sa loob ng silid ng pagsusulit dahil sa init. Bagamat ang katawan mo ay bumalik na sa dati, nag-aalala pa rin ako. Ngunit kailangan ding mag-ingat, ha? Salamat sa pag-aalala, kaya kong tiisin ang lahat. Huwag mag-alala, Ginoong tagapangasiwa. Matagal ko nang inihanda ito. Ano ito? Ito ang espesyal kong mint ginseng pastry at nakakapagpatalas ng isip na inumin. Ang pastry na ito ay gawa sa 100 taong ligaw na ginseng. Kailangan itong durugin kasama ang mga dahon ng mint. Haluin ang harina at i-bake ito. Nakakapuno at nakakapagpasigla ng isip. Ang inumin na ito sa kawayan ay isang natatanging resipe na maihalong likoris. Kahit na ilagay ito sa inihaw na sausage ng 3 araw, hindi ito magiging malambot. Isang lagok lang, siguradong mawawala ang init ng tag-init. May ganitong asawa na nag-aalala at nag-isip ng mabuti. Kung hindi ako makapasa sa pagsusulit, hindi ba't wala na akong mukha para harapin ang mga tao sa Jiangdong? Bukas, mag-aral ka ng mabuti at huwag masyadong magbabad. Uy, hindi ba't ito ang ating mahusay na estudyante na si Shen? Sikat na sikat ka nitong mga nakaraang araw. Ngunit ang lugar ng pagsusulit na ito ay hindi nakasalalay sa mga babae. Isang lugar kung saan makakalusot ka lang sa pamamagitan ng pagtawa. Kung may oras ka, mas mabuti pang mag-aral ka ng 2 koleksyon ng mga tula. Upang hindi tayo muling mapag-iwanan sa pagkakataong ito. Tingnan natin. Sandali lang, Kuya Che.
Nakikita kong nanginginig ng husto ang kamay mo. Baka naman ay na-headstroke ka. Anong sinasabi mo? Bitawan mo na agad. Huwag hadlangan ang mga tungkulin sa opisina. Upang makaiwas sa panganib. Para patunayan din ang aking pagiging inosente. Ano itong pagsusulit? Mas mabuti pang ako na lang ang magbuhos nito sa harap ng lahat para suriin. Ano ang nangyayari dito? Mahal na guro, malinaw na nakikita. Mula nang pumasok ang estudyante. Hindi pa nagalaw ng kanyang mga kamay ang basket ng pagsusulit. Itong pinili ko. Ito ay ang kapatid na yon na hindi sinasadyang nahulog dito kanina. Mahal na Ginoo, pakiusap, patawarin ninyo ako. Walang kinalaman ang maliit na tao dito. Si Ginoong Fiheng. Siya ang nagbigay sa akin ng 50 pirasong pilak. Hayaan mong ilibing ng tao si Shen Liancheng. Ahahaha. Kunin ang mahalagang lugar ng pagsusulit. Mangahas panghutot ng suhol at mamatay sa kamay ng batas. Pagsisisi sa kaklase. Inalis ang kwalifikasyon ni Fiheng sa buhay at hindi na siya makakapag-refer. Ipinapasok sa bilangguan. Pagsusuri pagkatapos ng pagdinig. Hindi. Jaguar. Binabati si Ginoong Shen. Binabati si Ginoong Shen sa pagkapanalo sa mataas na paaralan. Nakuha niya ang unang pwesto sa mataas na paaralan. Diyos ko, ilang taon nang walang kaso ng kamay sa ating bayan. Ha! Hahaha. Mga Ginoo. Nasa ganitong kalagayan si Shen ngayon dahil sa suporta ng kanyang asawang si Lu Xiaogu. Lahat ay dahil sa aking mahal na asawa na si Lu Xiaogu na hindi kailanman umalis sa aking tabi. Malakas na suporta. Tanging siya, si Shen, marahil ay isa ng uod na buto. Asawa, tanggapin mo ang aking pagsamba. Sino ang hinahanap ninyo? Ginoong panganay. Nahanap din kita, matandang Ginoo. Mukhang nagkamali ka ng tao. Ako po si Shen Liancheng, isang anak ng magsasaka. Hindi ito maaaring magkamali, tiyak na hindi. Pakiusap, makinig ka, Ginoong Heer. Ito ay isang liham mula sa prinsipe. At mayroon ding mapanang simbolo na iniwan ng ginang noong mga nakaraang taon. Ang kalahating buwan na jade na palamuti sa iyong baywang. Ito ay simbolo ng pagkatao ng panganay na anak ng pambansang duke. 20 taon na ang nakalipas, ang ginoo ng bansa ay pinagtaksilan ng kanyang mga kaaway sa politika. Dinala kayo ng ginang na si Qiangbao sa gitna ng bagyo ng niebe. Upang mapanatili kayo, walang magawa kundi itago ka sa paanan ng bundok malapit sa Li Village. Hinahanap kayo ng Ginoong Gogong sa loob ng 20 taon. Ngayon na nalaman na ang inyong pagkatao, Ginoong Leon. Dapat ka nang agad na sumama sa matandang alipin pabalik sa kabisera upang ipagpatuloy ang iyong lahi. Tungkol naman sa dalagang galing sa probinsya na ito, mahigpit ang mga alituntunin sa tahanan ng prinsipe. Mas mabuting bigyan siya ng mas maraming pilak. Hayaan siyang maging mayamang tao sa probinsya, tumahimik ka. Zhao, tagapangalaga, makinig ka ng mabuti, wala si Xiaogu. Ako, si Shen Liancheng, ay matagal nang patay. Kahit na ako ay isang simpleng magsasaka. Pa rin ang anak ng prinsipe ng bansa. Lu Xiaogu. Siya ang tanging lehitimong asawa sa buhay ko, si Shen Liancheng. Kung hindi siya matanggap sa tahanan ng prinsipe, hindi ko na kailangan maging prinsipe. Ang matandang alipin ay gaganap. Patawarin mo ang prinsesa. Mahal, talagang nagdesisyon ka na bang bumalik sa kabisera? Ang kabisera ay puno ng mga maharlika. Mukhang may mga lihim na alon din sa tahanan ng prinsipe. Noong panahong iyon, ang pumatay sa iyong ina. Baka nandyan pa siya sa mansyon. Dahil dito, kaya kailangan kong bumalik. Hindi maaring hindi maghiganti sa pagkamatay ng aking tunay na ina. Higit pa rito, malapit na ang panahon ng okra. Gusto kong makamit ang tagumpay ng may dangal. Maging pinakamalakas mong suporta. Sana. Kailangan kong ipagpilit ang aking asawa na samahan ako sa mapanganib na lugar na yon. Sino ang natatakot sa sino? Hindi ako si Lu Xiaogu na basta-basta lang. Puno ng tindahan. Ako at ang aking asawa ay pupunta sa kabisera para sa pagsusulit. Ang silid ng mga gamot at pagkain. Nais kong ipagkatiwala sa inyo at sa may-ari ng Baiweilu. Sama-samang pamahalaan. Paano natin hahatiin ang kita sa 3 pamilya?
Miss Lu, oh no. Huwag mag-alala, yan eh. Shen, ang matanda ay handang isakripisyo ang kanyang buhay. Tiyak na mapapanatili ang pangalan ng herbal na kainan. Hindi maganda na ang mga bandido ay nagnanakaw ng mga leon at mga leong lumilipad. Asawa, manatili ka sa sasakyan at huwag kumilos. Ay, Tulong protektahan ang ginang. Sa ilalim ng liwanag ng araw, naglakas loob pa ring gumawa ng kasamaan. Maraming salamat sa batang babae sa kanyang tulong sa akin. Nakarating na ang dalaga sa kabisera. Kung sakaling makatagpo ng hirap, maaari mong dalhin ang plakang ito sa tahanan ng prinsesa at hanapin ako. Ang prinsesang ito ay kapatid na babae ng kasalukuyang emperador. sobrang kamukha. Sobrang kamukha ko noong kabataan ko. Lumabas ka, anak ko. Sa wakas, natagpuan na kita. Mabuti na lang at nakabalik ka, ama. Ito ang taong binanggit mo sa iyong liham. Ito ang manugang na nagligtas sa iyo. Mabuting bata, dito na ang iyong tahanan mula ngayon. Nakilala ng manugang ang kanyang ama. Ay naku, sa wakas ay nakabalik na ang prinsipe. Talagang pinagpala tayo ng Diyos. Nakita ang ina. Ang maliit na hayop na ito ay hindi lang namatay. Nakaipasa pa sa pagsusulit ng kaso. Hinding-hindi dapat manatili. Ang prinsipe ay pagod mula sa mahabang biyahe. Pumasok ka na at magpahinga ka. Pagkalipas ng ilang araw, mag-aayos ang ina ng isang salu-salo sa bahay. Pagsasama-samahin ang mga kilalang dalaga mula sa kabisera. Magandang salubungin kayo at linisin ang alikabo. Ay naku, ito na siguro ang asawa ng prinsipe. Narinig ko na ang prinsesa ay lumaki sa bukirin. Hindi ko alam kung nakatikim ka na ng purong longjing na may pakpak ng ibon. Ang saan na ito? Kailangan itong ibabad sa hamog ng umaga para maging mas mabango. Ang magandang saa ay talagang nangangailangan ng magandang tubig. Ngunit napansin ko na ang kulay ng mukha ng ginang na ito ay bahagyang dilaw. Madilim ang kulay ng labi. Maliwanag na mahina ang tiyan at sikmura. Ang longjing na ito bago ang ulan ay malamig. Kung iinumin pa ito ng dalaga, mukhang ngayong gabi ay muling makakaranas ako ng matinding sakit sa tiyan. Paano mo nalaman na nagkakaroon ako ng pananakit ng tiyan tuwing gabi? Bahagyang nagbigay ng galang lamang. Ano? Nasunog ng punong kusinero ang pangunahing ulam na inihanda para sa prinsipe. Nahihirapan ang ina. Ang manugang ay natutong gumawa ng ilang mga gamot na lutong habang nasa bukirin. Kung mapagkakatiwalaan ng ina ang ulam na ito, mas mabuti pang si Erti ang gumawa. Sige, ikaw na ang bahala dito. Anong magagandang bagay ang kayang gawin ng isang probinsyana? Sakto lang na ipasa ang kasalanan ng paghahanda ng salu-salo sa kanya. Ang ulam na ito ay talagang para sa mga ibon na sumasamba sa mga ibon. Hindi lamang masarap ang lasa, mas makakapagbigay ng lakas at kapayapaan sa isip. Sakto ito para sa ama at sa mga ginang. Magandang ulam ang 100 ibon na sumasalubong sa Phoenix. Mas masarap pa ito ng 100 beses kaysa sa mga nilutong pagkain sa palasyo. Hindi mapigilan ng aking manugang na iguhit ang mga bulaklak.
Ang galing na ito ay walang kapantay sa buong mundo. Ang anak ng may-ari ay naglakbay mula sa malayo. Sinasabi mong wala ng pwesto. Wala na bang kahit isang mesa? Magbibigay ako ng doble sa halaga ng pera. Ay nako, Ginoong Wei. Hindi ito tungkol sa pera. Ang aming marangyang silid sa Imperial Kitchen. May pahayag ang prinsesa at ang duke. Iyan ay ayon sa patakaran ng pag-aayos ng numero. Ngayon ay nakapila na hanggang 3 buwan mula ngayon. Kayo ay magbibigay ng 10 beses na halaga ng pila. Hindi ko rin kayang labagin ang mga alituntunin. Mahabang prinsesa, ito ang espesyal na niluto kong sabaw ng ganoderma para sa inyo. Gumamit ako ng napakahusay na ganoderma at natatanging resipe. Tikman mo. Kakaibang galing mo, Xiaogo. Kahit ang pinuno ng kusina sa palasyo ng aking kapatid na emperador ay hindi kayang tumbasan ito. Ang sabaw na ito ay napakasarap. Parang bumata ako ng higit sa 10 taon. Pinuri na naman ng prinsesa. Kung gusto ninyo, mula ngayon, araw-araw ay ipapadala ko ang mga ito sa inyo sa inyong tahanan. Ayos lang iyon. Hindi na ako magpapakumbaba sa iyo. Ang iyong Imperial Kitchen ay magiging dito sa kabisera mula ngayon. Ako ang bahala dito. Sino ang may lakas ng loob na maghanap ng gulo sa iyo? Kahit na ito ay laban sa akin. Ang eksaminasyon sa Liancheng ay masikip at puno ng mga mapagsamantala. Kailangan mong mag-ingat sa iyong kalusugan sa mga araw na ito. Tungkol sa mga aklat, gagawin kong makabawi. Huwag mong bigyan ng sobrang pressure ang iyong sarili. Huwag kang mag-alala, asawa. Isang magandang paraan ng pag-aasikaso sa akin. Isang mahusay na plano para sa kapakanan ng bansa at mamamayan sa panahon ng sakuna. Ang batang ito ay hindi lamang may mahusay na panitikan, lalo pang may malalim na pag-unawa. Bawat salita at pangungusap ay mga mabuting paraan sa pamamahala ng bansa. Sino ang gumawa ng papel na ito, Ginoong Tagasuri? Ito po ay si Shen Liancheng, ang anak ng Duke ng Zheng. Anak ng magandang Zheng Guogong haha, bigyan ng gantimpala. Binabati ng Jaguar ang anak ng Duke ng Zheng. Si Qiwei ng Zhaofu ang nagwagi sa unang pwesto. Nakuha ang Liancheng. Nakuha mo ang unang pwesto. Maliit na prutas. Nagawa ko na. Sabi ko na magiging pinakamalakas akong suporta mo. Nakapasa na ang aking asawa sa pagsusulit. Ngayon ay oras na para ilantad ang katotohanan mula 20 taon na ang nakalipas. Ama, pakiusap, tingnan mo ito. Lahat ng ito ay totoo. Totoo ito. Sa mga nakaraang araw, ako at si Liancheng ay gumamit ng impormasyon mula sa Yusheng. Sikaping alamin sa ilalim ng lupa ang mga tao na nasa paligid ng aking ina noon. Pagsusuri ng lokasyon ng mga tumulong. Sundan ang mga bakas. Sa huli, sa suburban na bahay ng kapatid ng asawa ng Liu ay natagpuan. Nakita sa silid ang mga matibay na ebidensyang ito. Noong mga panahong iyon, si Liu ay nakipagsabuatan sa mga dayuhan. Nagsiwalat ng inyong ruta ng paglusob. Samantalang nagkakagulo, pinatay ang aking ina. Pumunta pa sa pagkuha ng mga mamamatay tao. Nais niyang tuluyang puksain ako sa loob ng pader ng kastilyo. Nandyan ang mga saksi at ebidensya ng ama. Bibigyan mo pa ba siya ng proteksyon? Dalhin niyo sa akin ang babaeng mapanlinlang na yon. Ano bang pagkakamali ang ginawa ng lola mo, Gisi? Toxic na babae, tingnan mo ang sarili mo. Ang mga mabuting gawa mo noon ay nahayag na ngayon. Hindi ito totoo. Ginoo, may nagtatangkang siraan ang aking pagkatao.
Si Shen Liancheng. Siya ang may balak na saktan ako. Pagsasabuatan. Yung matandang babae na binayaran mo noon. Ngayon ay nakatago sa bodega ng Imperial Kitchen. Gusto mo bang dalhin ko ito para harapin ka ng harapan? Ano ngayon kung ako ang gumawa nito? Bakit? Bakit siya pagpasok pa lang ay parang mataas na duking bansa? Ngunit ako, ginang, ay maaari lamang maging isang tagapagtala. Ano ang dahilan? Ako ang nagtataguyod ng masamang babae. Hindi kayang tanggapin ng pambansang datu ang isang tao na katulad mo na may pusong makamandag. Ipinadala ng tagapamahala ang mapanlikhang babae kasama ng mga ebidensyang ito. Kasama ng mga ebidensyang ito ay isusumbong ko sa tanggapan ng mga ninuno. Pangkat ng mga liw. Ako ay tiyak na mag-ulat sa emperador. Sasaliksikin ko ito ng lubusan. Mahal na emperador, nawala na naman ng ulirat ang inang emperatris. Anong silbi ng mga inutil na ito sa inyo na pinapangalagaan ko? Kung may mangyaring masama sa emperatris, lahat kayo ay isasama ko sa aking libingan. Huwag magalit, mahal na emperador. Ang emperatris ay matanda na. At dahil sa hindi pangkaraniwang matinding tag-init na ito, nagdulot ito ng pangangailangan ng tulong. Ngayon, ang inang prinsesa ay walang sapat na tubig at bigas. Walang gamot sa pagkain. Walang magawa si Chen at ang iba, talagang mga walang silbi. Lahat sila ay mga walang silbi. Kapatid na emperador, may isang tao ang nagbigay galang sa aking kapatid na babae. Tiiyak na maililigtas ang buhay ng ating inang reyna. Kailan pa ba ito, prinsesa? Pati ang Imperial Medical Bureau ay walang magawa. Sino pa ang maaaring makagawa nito? Zhengguo Gongfu na si Xiangzi Filuk Xiaogo. Ang kanyang gamot ay may kakayahang magbigay buhay muli. Siya ang nagpagaling sa sakit ng aking kapatid na babae. Kapatid na hari, bakit hindi mo subukan? Mahal na prinsesa, katawan ng mahal na reyna, paano mo maaring hayaan ang isang simpleng babae mula sa nayon na magpagaling? Kung masama ang epekto ng mga tradisyonal na lunas sa katawan ng prinsesa, sino ang makakapagtaguyod? Kaya kong panagutan ito. Ang ama ng bayan na si Luxia Ogo ay lumuhod sa harap ng emperador. Tiyak na handa akong manindigan para sa mga nakatataas. Kung hindi mo magagamot ang emperatris, handa akong mamatay. Kung talagang kaya mong iligtas ang emperatris, ako ay magbibigay ng malaking gantimpala. Kung hindi maibabalik, huwag sisihin ang sakit na walang awa. Sundin ang utos ng aking ama. Ang bango ng amoy. Inay, naririnig niyo ba ang sinasabi ng inyong anak? Naramdaman kong hindi na masikip ang aking dibdib. Inang, sa wakas ay nagising ka na. Napakasarap ng sabaw na ito. Nakapag-isip akong nagugutom na ako. Ang emperador ay hinawakan si Gaijia at naglakad-lakad. Parang bumata ng higit sa 10 taon ang katawan ko. Ayos, Lu. Saan ka naman nakakuha ng galing sa labanan? Para kang si Huatuo na nabubuhay sa mundo. Tunay na Diyos ng medisina at pinuno ng bansa. Pumasok na ang emperador sa bilangguan. Ang emperatris ay pinagpala ng napakalaking swerte. Ang mga ama ng bayan ay hindi kundi nagbigay ng kaunting tulong. Sa utos ng langit, sinabi ng emperador, asawa ng prinsipe ng tahanan ng bayan ng estado, si Lu, makakapagpagaling ng langsin. Mataas ang kasanayan sa medisina. Nakatulong sa pagpapagaling sa emperatris. Ipinagkaloob kay Ke ang titulong Ginoo ng Ango. Tinatamasa ang mga benepisyo ng mataas na ranggo. Ipinagkaloob ang 10,000 pirasong ginto at 1,000 ektaryang lupain. Ayon sa utos, aking asawa ay tumanggap ng utos. Salamat sa iyong malaking biyaya. Iyon ay si Giangi. Ango. Bumabati ang anak ng ministro kay Yan. Ango noon, ako ay isang alipin na walang kaalaman. Nasaktan ang ginang. Naway patawarin ng ginang ang aking pagkakamali. Mga Ginoo, mangyaring bumangon na kayo. Mabilis akong magalit. Mahaba pa ang daan sa lungsod na ito. Umaasa ako na lahat ay magiging maingat sa kanilang mga salita at kilos. Huwag nang husgahan ang tao batay sa kanyang anyo. Inaalala ng anak na babae ang mga aral ng ginang.
Kung si Shen Liancheng ay makatagpo ng 100 taong dakilang Han, walang laman ang kaba ng estado. Paano mo pamamahalaan ang bansa at dalhin ang kapayapaan sa mundo? Sa aking palagay, ang pamamahala ng bansa ay dapat nakabatay sa kapakanan ng mga tao. Linisin ang mga suliranin sa loob, Tiyoyaw. Pagsasaka ng mga lupain. Pagsusulong ng bagong butil na lumalaban sa tagtuyot. Nars ng kalakalan sa ibang bansa. Puno ang kaban ng yaman. Ako'y isang tapat na tagapaglingkod na handang magsakripisyo para sa iyo. Upang lumikha ng isang panahon ng kasaganaan para sa inyong kamahalan. Isang magandang panahon ng kapayapaan at kasaganaan. Ngayon ay itinatag ko ikaw bilang bagong top-notcher. Tinatanggap ang pagkilala mula sa Hanlin Academy. Ako'y taos-pusong nagpapasalamat sa biyaya ng emperador. Sandali lang. Si Zheng Gobong Guyuan ay isang buhay na puno ng digmaan at pakikidigma. Tapat na paglilingkod sa bayan. Ikaw ay tunay na anak ng pamilya Gu. Nawalay sa mga tao sa loob ng maraming taon. Nagdusa ng labis na paghihirap. Ngayon ay patunayan ko sa iyo. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang pagbabalik ng apelyido ng pambansang Duke na Gu. Ang pangalan ay nananatiling Liancheng. Kaya't Liancheng, hinihintay ko ang iyong kasikatan. Ako, si Gu Liancheng, ay tiyak na hindi bibigin ang mataas na inaasahan ng inyong kamahalan. Hindi bibigin ang pamilya Gu. Binabati kita sa 100 taong pagsasama. Xiao Guo, ang ganda mo talaga. Liancheng, sa totoo lang, may lihim akong itinago. Tungkol sa mga pambihirang halamang gamot at Hele. Alam ko ang lahat, Xiao Guo. Hindi mo na kailangang magsalita pa. alam mo, Alam kong mayroon kang mga kakayahang hindi taglay ng karaniwang tao. Ngunit hindi yon mahalaga. Maaari mong itago ang iyong mga lihim. Sino ka man? Ikaw lang ang aking asawa. Siya ang babae na handa kong ipaglaban at alagaan sa buong buhay ko. bawat buhay at bawat salinlahi. Hindi kita bibigyin.